ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kanya-kanya talaga tayong preference kung kanino natin gustong ibigay ang puso natin. Pero madalas ang gusto natin ay hindi tayo gusto. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ikaw ang humahabol o gusto mong ikaw ang hinahabol? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Lagi po akong kasama sa tanghali ang mga kaibigan ko sa pagtutok sa inyong programa, Papa Dudut. Kaya naman naisipan kong isulat din ang kwento ko para marinig ng mga fans mo at makapulot sila ng aral sa karanasan ko. Gusto ko pong simulan ang lahat noong teenager pa lamang ako. Ako po si Shirley, kikay po talaga ako. Noong uso pa po ang mga paru-paro ni Jolina Magdangal sa kanyang buhok ay marami rin po akong collections. Ginagayo ko po ang fashion niya kasi ang ganda at sobrang in na in. At in fairness, maayos naman ang buhay namin sa probinsya. Parehong may trabaho ang parents ko kaya nakakaipon ako para makabili ng kung ano-anong pampaganda at borloloy sa katawan ko. At feel ko talaga na beautiful ako, Papa Dudut. At hindi lang feel ha, maganda po talaga. Kasi nagiging news rin ako sa klase at sa liga sa amin. Kahit parang ang saya-saya ko na at nabibili ko na ang gusto ko ay may isa akong hindi maaabot-abot. Walang iba kundi si Marco. Ang gwapo niya talaga, Papa Dudut. Ang kaso'y mukhang ayaw niyang tumingin sa kagandahan ko. Schoolmate ko siya. Same year level kami pero nasa ibang section siya. Crush na crush ko talaga siya. Ang tangos ng kanyang ilong, ang tangkad, ang kulot na buhok, at ang galing pa niyang pumorma. Hindi lang ako ang may crush sa kanya at parang halos lahat ng girls sa campus. Pero sa isip ko talaga ay ako ang magwawagi. Mapapasakin din si Marco. Kung gaano ko kagusto si Marco ay gano'n naman ako kagusto ng kaklase kong si Leo. Crush na crush niya ako. At super kulit naman ligaw, kaso hindi ko talaga siya gusto. In fairness, hindi naman siya pangit. Pero hindi siya kulot at hindi rin kasing tangkad ni Marco. Ang panlaban niya ay nasa first section siya kasama ko. Kaya matalino si Leo parati, nakasama po siya sa top 10 sa klase. Kahit na hindi ako honor student ay hindi ibig sabihin na mapurol ang utak ko. Kasi nasa section 1 pa rin po ako. Matalino pa rin ako kaya minsan ay naiisip ko na baka pwede kong i-offer kay Marco na ako ang maging personal tutor niya. Ang problema ay hindi ko po magawa kasi parating umaaligid si Leo sa akin na parang security guard ko, Papa Dudut. Sinusundan. Saan ka ba pupunta? Bakit pupunta ka dito sa likod? Sandali nga. Sino ka ba? Grabe naman, may amnesia ka na. Huwag mo akong buwisitin ha. Sinisira mo plano ko eh. Plano? Anong plano, Shirley? Matalino ka, di ba? Pero hindi mo makuha. Okay, fine. Alam kong pumupunta ka dito para sumilip na naman sa classroom ni na Marco. Alam mo naman pala eh. Sa tagal ba naman na naging security guard kita? Grabe ka sa akin. Leo, wag mo na nga akong sundan. Kainis ka. Huwag mo sirain ang araw ko. Hindi ko naman sinisira. Pinapaganda ko nga eh. Ewan ko sa'yo. Ay teka, Shirley. Ito, kunin mo. Ano ba? Para sa'yo. Ano to? Buksan mo.
Pinili ko talaga yan para sa'yo. Alam ko magugustuhan mo yan. Dito pa talaga? Ayokong parang ewan kang kakasilip kay Marco. Wala kang pake? May paki ako kasi gusto kita. Ewan ko sa'yo. Buksan mo na yung paper bag. Ano bang laman nito? Hindi mo malalaman kung hindi mo bubuksan. Binili mo to? Oo naman. Kasi mahilig ka sa hair accessories, di ba? Binili ko na lahat ng hair clip na nakita ko. Bagay sa'yo lahat yan. Kasi maganda ka, Shirley. Hindi naman masyado pero thank you ah. Teka, huwag ka muna mag-thank you. Kung nagustuhan mo yan, meron pa akong ibibigay sa'yo. Alam mo naman na matagal na kitang crush at nililigawan, di ba? Gusto talaga kita, Shirley. Sandali, wait lang ha. Ito, para sa itong chocolate at bulaklak. Itago mo nga yan, baka makita ako ni Marco. Mapurnada pa plano ko. Shirley naman, ako na nga tong nag-e-effort na ligawan ka oh. Mukhang bibig mo pa rin yung kulot na yun. Sa type ko ang kulot eh. Ay talaga? Tigilan mo na nga ako. Ibabalik ko na tong mga hair clip mo. Meron na ako niyan. Tinitingnan ko kaya araw-araw yung mga nasa buhok mo. Wala ka pa kaya niyan. Meron na sabi. Kunin mo na to. Ibigay mo na lang sa iba. Shirley, nag-effort ako para dito tapos hindi mo man lang tatanggapin. Hindi naman kita inutusan para gawin to eh. Mahal nga kita eh. Nako, hindi kita matatanggap. May nagmamay-ari na ng puso ko. At walang iba kundi ang Prince Charming ko. Si Marco. Puro ka Marco. Pinapansin ka ba? Hoy, problema ko na yun no. Kaya umalis ka na. Huwag mo akong ligawan kasi kahit kailan hindi kita magugustuhan. Ayoko sa pa-hair clip mo na yan. At ayoko sa binigay mong tsokolate at bulaklak. Grabe naman. Kaya alis na. Masasayang lang lahat ng pagod mo kakasunod sa akin. Kasi wala talaga, Leo. Hindi kita gusto. So, tsupi! Alam kong mali ang ginawa ko sa kanya. Pero nang mga oras na yon ay hindi ko isinaalang-alang ang damdamin ni Leo. Pinapahalagahan ko lang ang sarili ko. Kaya hindi ako nagdalawang isip sa pagbasted ko sa kanya ng maraming beses. Kahit harap-harapan ko nang sinasabi sa kanya na hindi ko siya gusto, ay sige pa rin siya ng sige sa panliligaw. Walang kapaguran ang paghangad niya sa akin. Para sa kanya, Papa Dudut, ay darating din daw ang umaga na magugustuhan ko siya. Pero sa mga panahon na yon ay hindi ko talaga binigyang pansin ng mga sinasabi niya dahil focus ako sa goal ko, Papa Dudut. Ang mapasakin si Marco, ang maging girlfriend ni Marco. Hindi ako give up ang pag-asa na balang araw ay lilingon din siya. At hindi na lamang ako puro silip sa classroom nila at pag-flames para kalmahan ang sarili at paniwalain na magiging kami. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, Papa Dudut. Marami namang nagkaka-crush sa akin. Lalo na si Leo na patay sa akin. Pero ako naman ay patay na patay kay Marco. Dalawa lang ang pagpipilian ko. Doon ba ako sa mahal ako o doon sa mahal ko? Siyempre nananaig pa rin ang pagmamahal ko kay Marco, Papa Dudut. Kaso isang araw ay nalaman ko na lamang na may iba na siyang mahal. May ibang babaeng nakakuha sa kanyang atensyon. Ang kaklase niyang si Tina na hindi naman kagandahan at baduy pang pumorma. Ang sakit sa dibdib ko nang silipin ko sila sa classroom at kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Ang magkahawak nilang mga kamay, sina Tina at Marco. Magjowa na sila at ako'y inggit na inggit sa babae na parang gusto kong sabunutan. Pero sabi nga ng nakararami kapag jowa pa lang ay hindi pagmamayari ang bawat isa. So pwede pang maagaw. Kaya patuloy lamang ako sa mga plano sa pang-aakit kay Marco at umaasang hihiwalayan niya si Tina at ako ang ipapalit dito. Kami naman dalawa ang totoong bagay kasi, Papa Dudut.
kausap mo? Ay, may iba pa bang haliparot sa school natin? Di ba ikaw lang? Tigilan mo ako ha, Section 1 ako. Wala akong pakialam kung Section 0 ka pa. Bakit mo nilalandi ang BF ko? Anong nilalandi pinagsasabi mo? Tsaka, huwag mo nga ako sigawan, hindi ako bingi. Sinabi ni Marco na ikaw ang lumalapit sa kanya. Ano yung may pa? Kung gusto mo ng tutor, kausapin mo lang ako. Handa akong tulungan ka kasi gusto ko maayos ang grades mo. Wow! Ibang level ka rin, ha? Ganyan ba ka-desperadang magka-jowa ang muse ng Section 1? Tigilan mo ako, Tina. Kung hindi, papa-guidance kita. Eh, di gawin mo. Hindi ako natatakot sa pag-guidance na yan. Gusto ko nga para magkaharap-harap tayo at sasabihin ko sa office kung gaano ka kalandi. Ah, ganon. Eh, di magharap tayo. Hindi ako natatakot sa tulad mo. Ako pa talagang hinahamon mo. Eh, ikaw lang naman ang haliparot na lumalandi sa BF ko. Huwag mo akong tawaging malandi. Maganda lang ako kaya lumalapit si Marco sa akin. Ay, talaga? O sige na nga, maganda ka na. Kasi parang paso ng bulaklak yung ulo mo sa dami ng paru-paro. Ang sabihin mo, wala ka lang fashion sense. Ay, ang sabihin mo, hindi ka type ni Marco. Sana liparin ka na ng mga paru-paro na yan sa ibang mundo. Dun sa pantasya mo. Kasi never mo makukuha ang BF ko. Hindi ka nakakasiguro dyan. Ay, talaga lang ha? May balak kang agawin siya ha? Hindi ko sinabi yan. Gusto mo yata ng sampal. Ay, kung sigurado ka sa pagmamahal ng BF mo, hindi mo ako pagseselosan. Inggitera, dapat sa'yo mag-ayos-ayos eh. May boyfriend ka ngang gwapo, pero mukha ka namang palaka. Bawiin mo ang sinabi mo ah. Hindi ako mukhang palaka. Hindi. Ay, paano kung hindi ko babawiin? May magagawa ka. Tinugalit mo talaga ako ah. Tina! Tigilan mo si Shirley! Ay, ang aso mo nakasunod pala. Pero pagdating sa kalandian ng amo, hindi niya nabantayan. Pwede ba, Tina? Lubayan mo nga si Shirley. Malis ka na! Bakit? Hindi ba totoo ang sinabi ko? Kala mo hindi masakit yung pinagsasasabi mo na aso ko? Bakit? Hindi ba yun masakit, ha? Tama! Ikaw nga, daig mo pa aso na tahol ng tahol eh. Sabi mo, BF mo si Marco. Nakuha mo na siya, pero insecure ka nga lang. Hindi ako insecure, no? Ayoko lang may langaw na umaali-aligid sa BF ko. Lumayo ka nga kay Shirley! Bakit ka ba nakikisali dito? Umalis ka na! Oo na, aalis ako. Naaalibadbaran ako sa inyo. Umalis ka na nga! Dami pa sinasabi! Ewan ko sa inyo. Okay ka lang ba, Shirley? Okay lang ako. Nangialam ka pa. Isa ka rin eh. Diyan ka na nga. Inis na inis ako sa araw na yon, Papa Dudut. Hindi lang kay Tina kundi pati na rin kay Leo. Pinapalala niya kasi ang sitwasyon at baka nga kailangan pa ni Marco or akalain pa ni Marco na kaming dalawa at hindi matutuloy ang gusto ko na kaming dalawang magkatuluyan. Gustong gusto ko talaga si Marco, Papa Dudut. Pero paano nga ba niya ako magugustuhan? Gagayahin ko si Tina na napaka-common ng styling? Iiwan ko na ba ang mga collections ko ng Jolina hair clips? Baka kung maging simple lamang ang fashion ko. At lilingon na sa akin si Marco ay makikita na niya ang kagandahan ko. Pero itong si Leo walang sawa pa ring umaaligid sa akin. Patuloy pa rin siya sa kakaligaw. Saan ba talaga ako? Doon ba ako sa mahal ko, sa tinitibok ng puso ko, sa crush na crush ko pero hindi naman ako crush? O pagbibigyan ko ba si Leo? Or huwag pansinin? Yun ang mga nasa isipan ko ng mga panahong yon. Papa Dudut, siguro ay push ko na lang na magpaganda ko para mapasakin ang lalaking gusto kong maging boyfriend. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam po ninyo, Papa Dudut, sa kakasunod ni Leo sa akin at sobrang patay na patay nga niya sa akin, ay napag-isip-isip ko na baka pwede ko siyang bigyan ng pagkakataon para naman maranasan ko rin na magkaroon ng nobyo. Alam nyo pihikan ako. Kay Marco lang hindi. Pero hindi rin naman niya ako gusto. Mas gusto niya yung hindi kagandahan. Si Leo naman ay hindi kasing gwapo ni Marco pero cute pa rin nang titigan ko siya isang araw nang hindi niya ako pansin habang sinasagutan niya ang assignment namin sa physics. Siyempre magaling siya sa klase at advantage ko yon kasi kapag hirap ako sa mga assignments
ay to the rescue talaga siya. Binibigyan ako ng sagot. Naisip ko na lamang kung si Leo ang magiging husband ko. For sure, may matino siyang trabaho. Pero erase. Hindi ko iniisip ang kasal-kasal. Hanggang boyfriend na siguro muna. Hanggang doon lang ang kaya ko. Para rin siguro makalimutan ko si Marco. Kaya isang araw ay pumayag ako makipag-date sa prom namin kay Leo, Papa Dudut. Shirley, salamat ah. Saan? Dito, na pumayag ka na ako ang date mo sa prom. May choice pa ba ako eh? Kinausap mo na lahat na ikaw lang ang pwedeng maging prom date ko. Seryoso, salamat. So, masaya ka na? Oo, syempre naman. Abot langit. Pangarap ko kayang ikaw ang maging prom date ko. Tingnan mo, ngiting tagumpay kaya ako. Wow, congrats! Shirley, this time, pwede ba tanggapin mo na? Tanggapin ang ano? Ito, Anong meron sa bag mo? para sa'yo. Teddy bear? Bakit? Medyo na-trauma ako dun sa, alam mo na. Pero kung gusto mo ng bulaklak, bukas bibigyan kita. Ano ka ba? Wag na. Salamat dito ah. May pangalan ba siya? Meron. Kaso baka ayaw mo eh. Bakit naman? So ano nang ang pangalan? Sasagutin ko yan kung sasagutin mo ko. Ano? Daya! Kaya nga hindi ako bumibitaw sa panliligaw sa iyo eh. Kasi gusto talaga kita. Sige na, sagutin mo na ako. Sige na nga. Tayo na. Sandali. Tama ba yung narinig ko? Ulitin mo nga. Sabi ko, tayo na. Oo, talaga? Oo. Yes! Yes! Salamat! 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 Sandali! Salamat! Sandali, hindi ako makahinga. Grabe ka naman kumakayakap. Ay, sorry. Sobrang saya ko lang kasi. So, anong pangalan niya? LL. As in, Leo and Lay. Parang tunog anak lang. Iba talaga sigurong nasa isip mo. Mag-college muna tayo bago yung anak-anak. Kaya si LL na muna ang anak natin. So, anong tawagan natin? Nanay, tatay? Ayoko, no? Sige, kahit ano. Basta, siya, LL siya. Payag ka na. May magagawa pa ba ako? Sobrang saya ko. Hindi ko akalain na papayag ka. Nakita ko naman yung effort mo eh. Kaya sabi ko, why not? Bibigyan kita ng pagkakataon. Nako, hindi ka talaga magsisisi. Saka, iingatan ko tong pagkakataon na to. Alam mo, tama yung sabi mo eh. Mag-aral muna tayo sa college. Magkaroon ng trabaho. Tapos, saka na tayo magpakasal at magkaanak. Para may magandang future ang magiging anak natin. Sa ngayon, si LL muna ang katabi mo sa inyo. Kasi ako naman ang yayakapin mo sa future. Hoy, parang ang manyak naman nun. Ako, ganyan naman talaga kapag magiging mag-asawa na tayo eh. Asawa agad? Kakasagot ko lang sa'yo ah. Ganun naman talaga dapat. Hindi to laro para sa akin, no? Gusto ko na ikaw ang magiging future ko. Serious mo? Dapat naman talaga kitang seryosohin. Oh, masaya ka na. Sino ba namang hindi? Girlfriend ko na yung crush ko eh. Yay! Nako, dapat sabihin mo pala to, no? Ano? Mahal kita, Shirley. Ha? Huy, mahal kita! Mahal din kita, Leo and LL. Okay na. Okay na, okay. Ang saya ng prom na to. Woo! Kitang-kita ko talaga kung paano kumikislap ang mga mata ni Leo ng gabing yon. Pero sa sumunod na araw, naging gaga ako. Binalik ko si LL kay Leo, hindi ko pala kayang maging GF niya. Iba pa rin ang nasa puso ko.
Akala ko kung sasagutin ko si Leo at mawawala na sa isip ko si Marco, pero hindi Papa Dudut. Lalo na noong nakita ko siya na napatingin sa akin nung umuwi ako sa prom. Nagpang-abot ang aming mga mata. Na-realize ko na siya pa rin ang gusto kong maging BF at hindi si Leo. Kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Isang red flag ang ginawa ko kay Leo. Nakipaghiwalay ako. Sobrang na-devastate ang puso ko at puso niya ng araw na yon. At hindi niya napigilan ang sarili na umiyak sa harapan ko. Nagmakaawa to give our relationship a chance kasi hindi pa nga nag 24 hours ay hiniwalayan ko na. Pero hindi na ako pumayag. Inayawang ko na siya. Simula noon ay hindi na ako kinukulit ni Leo. Iniiwas na niya ang mga mata niya sa akin at tinupad ang sinabi niyang hindi na niya ako guguluhin kung talagang walang chance na maging kami sa future. Araw-araw ay nakokonsensya ako pero pinangatawanan ko rin ang desisyon ko. Hanggang sa graduate kami ng high school. Dahil sa hindi pa rin mawala sa isipan ko si Marco, ako ang babaeng humahabol sa crush ko. Nag-enroll ako sa school kung saan nag-aral si Marco kasi hoping ako na kung single na si Marco one day ay baka mapapansin na niya talaga ako. At sa tagal kong naghintay, dumating ang araw na naghiwalay na nga sina Marco at Tina. Pwede na akong pumasok sa picture as GF kung bibigyan ako ng chance ni Marco Papa Dudut. Alam mo, mas makakatapos ka kapag may inspiration ka. Ano? Inspired naman ako ah. Marami akong mga pangarap, mga planong gawin. Gaya ng makapag-abroad. O sapat na inspirasyon na yon. Grabe naman to. Di man lang ba ako kasama sa mga inspirasyon mo? Ikaw talaga puro kabiro. Alam mo Shirley, pasensya ka na sa ex ko ah. Ikaw kasi lapit ka ng lapit sa akin, yan tuloy. Inaway-away ka. Ako naman ang nagwagi eh. Ex mo na siya, di ba? Kaya hindi niya na ako maaaway ngayon kasi ako nang magiging girlfriend mo. Ha? Marco, matagal ko nang pinangarap yun. I mean, hindi yung maghiwalay kayo ni Tina ha. Kundi para makaganti ako sa kamalditahan niya sa akin. Ano lang, inihintay ko lang yung ito na pwede nang maging tayo. Baliw ka talaga. Oo naman. Nababaliw ng puso ko sa'yo. Oh, ibang klase ang banat ah. Wala nang preno. Hindi ako bumabanat, Marco. Matagal na kitang gusto. Matagal na ako sumusunod sa'yo. Kaya nga dito ako nag-enroll para mapalapit ako sa'yo eh. Pero huwag ka mag-alala. Nag-aaral naman ako. Yun nga lang, gusto kong mapalapit sa'yo. Marco, gawin mo naman akong girlfriend mo. Total, single ka na. Magiging mabait ako, promise. Magiging perfect girlfriend ako. Sige na. Ayan na, nagpapakababa na ako. I mean, tama lang naman din na pinupush ko yung gusto ko, di ba? Pantay naman tayo ng karapatan. Hindi porket babae ako bawal na akong hindi ligawan ng lalaking gusto ko. Ang tapang ko nga, di ba? Oo, matapang ka. Pero OMG, parang maririnig ko bang masasakit na salita ngayon? mabait ka sa akin Shirley pero hindi talaga kita gusto eh. Aray naman. Sorry Shirley ah. Hindi mo ba talaga pwedeng bigyan ng chance? Buksan mong puso mo sa akin. Hindi ba talaga ako kaibig-ibig, Marco? Sorry talaga, hindi kita gusto eh. Hindi ko nakikita ang sarili ko sa'yo na kasama ka sa future bilang asawa ko. Kasi yun naman dapat kapag magkakarelasyon, di ba? Papunta doon, pero wala talaga Shirley. Hanggang pagkakaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Ang sakit.
Ang sakit-sakit. Bakit ganun? Sorry na, Shirley. Huwag ka namang umiyak sa harap ko. Nakukonsensya naman ako sa sinabi ko. Pero, nagpapakatotoo lang naman ako eh. Saka salamat sa pagiging totoo mo sa akin. Sa paghanga mo. Ang dami kong ginawa para lang mapalapit sa'yo. Pero nga pa rin ako. Maganda ka naman, Shirley, kasi 'di ba, maraming nagkakagusto sa'yo, si Leo. Tigilan mo nga kakabanggit sa pangalan niya. Mabait si Leo. Matalino pa. Bagay nga kayo nun. Pareho kayong matalino. Tama na! Tayo ang bagay! Tayo, Marco! Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Saka, kahit kailan hindi kita pinaasa. Alam mo yan. Sorry talaga na hindi ko masusuklian ang paghanga mo sa akin. Nakakainis ka! Akala ko talaga magugustuhan mo ako kasi lahat talaga ginawa ko para sa'yo eh. Shirley, nagpapasalamat talaga ako para ron pero hindi kita pinilit na gawin yun. Ikaw pumili nun. Akala ko kapag ginawa ko yun magiging tayo na. Lalo na ngayon wala na kayo ni Tina. Eh ikaw naman kasi, assuming ka agad. Siguro magpapahinga muna ako. Focus muna sa pag-aaral. Alam mo naman na kahit biniyayaan tayo ng kagwapuhan, yun nasabi nila, hindi ako biniyayaan ng talino talaga eh. Medyo kailangan pa ng pagsisikap para maipasa ko mga subject ko. Dami mong dahilan. Sorry na talaga, Shirley. Hindi talaga kita gusto. Oo na! Oo na! Tama na! Papadudot sobra akong nawasak sa mga oras na yon. Para po akong sinampal. Ang sakit-sakit pa lang mabasted at ang sakit-sakit pa lang hindi ka bet ng bet mo. Doon ko naalala ang ginawa ko kay Leo. Sa dami niyang effort para lamang mapasagot ako ay hindi ko binigyan ng halaga yon. Ngayon nasa college na kami ay hindi na niya ako kinukulit pero mukhang nami-miss ko naman yon. Sa mga oras na yon ay napapaisip ako na doon na kaya ako sa taong mahal ako. Pero mahal pa rin ba ako ni Leo? Kasi hindi na niya ako nililigawan after high school. Baka sobra siyang nagalit sa akin sa ginawa ko sa kanya na hindi man lang inabot ng 24 hours na naging magjowa kaming dalawa. Pero sa isip-isip ko ay pwede ngang si Leo na ang magiging boyfriend ko. Matalino, mabait, cute din naman, hindi amoy putok, at higit sa lahat ay mabibigyan ako ng magandang future kasi nakakatiyak ako na may maayos siyang trabaho dahil engineering ang kinuha niya. What if si Leo na lang talaga ang boyfriend ko? Baka mas maging masaya ako kapiling ang taong patay na patay sa beauty ko, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naisip ko, papadudot, na lapitan na si Leo. Makipagbati sa kanya. Makipag-communicate kasi feel ko na along ay pinakawalan ako ang mahalagang tao sa buhay ko. Naalala ko na simula high school, walang bukang bibig si Leo kundi ako. Na super crush niya ako. Nako ang pakakasalan niya pagdating ng araw. Na magiging nanay ako ng mga magiging anak niya. Naalala ko rin lahat ng effort niya sa akin. Bawat Valentine's may parigalo pero hindi ko lang pinapansin. Araw-araw dati ay kinukumusta niya ako. Ayaw niya na may ma-miss akong klase at assignments kaya tinutulungan niya talaga ako. Ganon pala talaga ako kamahal ni Leo. Pero makasarili ako. Hindi ko siya binigyan ng chance. Hindi ko sinaalang-alang ang damdamin niya noong after ng prom at hiniwalayan ko kaagad siya. Sa totoo lang ay mahal ko pala si Leo.
Natakpan lang lahat dahil nga may parabang gusto akong patunayan na kaya kong mapaibig si Marco Papadudot. Pero hindi pala. Hindi siya ang para sa akin at si Leo ang para sa akin. Kaya naman nakipag-communicate ako sa kanya hanggang sa nakipagkita na ako sa kanya. Papadudot. Anong nakain mo at niyaya mo pa ako dito? Mahal kaya ng mga pagkain nila dito. Ano ka ba? Libre ko na nga eh. Namiss lang kita. Uy, talaga? Oo naman. Iniiwasan mo kaya ako. Eh... Alam ko. Ang sama-sama ako, no. Oh, ikaw ang may sabi niyan ha. Totoo naman eh. Kaya nga humihingi ako ng sorry sa'yo. Ibig sabihin, peace offering tong dinner mo? Parang gano'n na nga. Okay na ako, sa totoo lang. Tanggap ko naman na eh. Kasi ilang beses kitang binasted at Okay na yun, Shirley. Saka, masaya naman ako sa mga pangungulit ko sa'yo nun eh. Natatawa na nga lang ako. Walang bitterness, totoo. Pero, after nung prom, hanggang sa gumraduate tayo, syempre, nagdamdam talaga ako. Kasi parang, sorry ah, sige lang. Sabihin mo lang. ano kasi, nasaktan talaga ako. Valid naman ang nararamdaman mo eh. Baliw talaga ako. Ang bait-bait mo na nga sa akin tapos ganun pa ginawa ko. Ay, nagpapakatotoo ka lang naman. Hindi mo ako gusto kaya hanggang dun lang. Tanggap ko na. Pero masaya ako ngayon na nakapag-usap na tayo. Usap lang? Ha? Ito naman no, ang sabi ko, usap lang masaya ka na? Oo, syempre naman. Kaibigan kita eh. Kaibigan lang? Oo. I mean, mas open na ako ngayon. Alam mo yun, yung ano, Ano? gusto mo pa rin naman ako, di ba? Oo, pero Pero noon, pangarap ko talagang ikaw ang makasama ko sa future eh. Pero napag-isip-isip ko na pag-aaral na muna. kaya pala hindi ka na nag-e-effort na kausapin ako para makapag-move on ka at pag-aaral na lang ang atupagin mo. Pwede mo naman ipagsabay ah. Gusto ko maging inspiration mo. Talaga? Oo naman. Promise, matured na ako. Hindi ko na gagawin yun dati. Salamat, Shirley. Kaso, nakapag-desisyon na ako na wag muna eh. Sarili ko muna iisipin ko. Ayokong mahati ang panahon ko. Alam mo naman na hindi naman mayaman ang parents ko. Kaya kailangan kong maitawid ang pag-aaral ko. Yun muna nga atupagin ko. Sigurado ka ba? Hindi naman ako magiging pabigat sa'yo eh. Alam mo, na-realize ko na hindi ka pala mahirap mahalin. Totoo. Parang hindi ikaw yung Shirley na kilala ko. Ako pa rin to, Leo. Nagbago lang ang pananaw ko. Matagal akong naging bulag sa paniniwala ko. Alam mo na, pero nakita ko talaga kung gaano ka kasincere sa akin. Kaya gusto ko sanang bigyan ka ng pagkakataon para maging boyfriend ko. At sana, ako rin bilang girlfriend mo. Alam mo, kung yung dating Leo ang sinabihan mo ng ganyan, sobrang tuwang-tuwa na yun. Pero sorry hindi ko matatanggap yan eh. Matanong nga kita, ginagawa mo ba to kasi may nangyari sa'yo na baka panakip-butas mo lang ako? Uy, hindi ah. Hindi sa ganun. Hindi ka pa nakipbutas. Tingin ko naman, gusto kita. Mahal na kita. Alam mo, totoo man o hindi, hindi na yun mahalaga eh. Matagal ko nang naisip na hindi na ako yung dating ako. Yung dating ako na may gusto sa'yo. Pasensya ka na talaga, Shirley. Hindi na ba magbabagong isip mo? Hindi na. Papadudot, ang sakit pala talagang marinig na hindi ka mahal ng taong mahal mo. Papadudot, mahal ko po si Leo. Ang sakit palang mabasted. Ang sakit pala ng ginawa ko noon. Double busted ako ngayon.
Pero tama ba ang sinabi ni Leo na panakibutas lang siya kasi nga binasa din ako ni Marco? Naisip ko na mahal ko po talaga si Leo at gulong-guluman ang utak ko pero mahal ko po siya. Kaya heto na naman ako. Naghahabol sa isang lalaki pero this time ay si Leo na. Pero firm na din ang desisyon talaga ni Leo na hindi niya ako i-entertain. Ako naman ay pinupush ko pa rin hanggang sa graduate kami ng college. Pero hindi niya pa rin ako sinagot. Hindi pa rin kami naging magjowa ni Leo. Wala siyang balak na ako ang babae para sa kanya na bumuo ng pamilya. Wala na yung Leo noong high school na kasali ako sa pangarap niya. Ewan ko rin ba sa kapalaran, mapagbiro. Naging katrabaho pa ni Leo si Tina, ang dating GF ni Marco. Naging close silang dalawa kaya ako ay sobrang selos na selos. Kahit na hindi naman ako ang girlfriend ni Leo. Isang araw nga sinugod ko pa si Tina Papadudut. Tina, sandali. Pwede ba tayo mag-usap? Anong pag-uusapan natin? Tapatin mo ako. Inaakit mo ba si Leo? Ano? Inaakusahan mo ba ako, ha? Kita ko kung gaano mo inilalapit ang sarili mo kay Leo. Ano ka ba? Magkatrabaho kami. Kaibigan ko siya. Kaya kami malapit. Eh ikaw, sino ka ba para tanungin ako ng ganyan? Oh, nagsiselos? Bakit? Girlfriend ka ba niya? Sa pagkakaalam ko, hindi. Kaya anong karapatan mo para pagsabihan ako kung nilalandi ko si Leo? Kung nilalandi ko man. Hoy, tigilan mo na nga yung kakaselos mo na wala sa lugar. Alam mo, panira ka sa buhay ko. Anong panira? Ah, gets ko na. Hoy, hindi ko sinisira ang buhay mo. Ikaw ang may hawak ng buhay mo. Tsaka, hindi ba wala na kami ni Marco? Matagal na. Bakit hindi mo ibuhos ang energy mo dun sa kanya? O baka lahat ng lalaking malapit sa akin, yun ang gusto mong punteryahin? Bang klase ka? Kung maldita ka! Ah! Bitiwan mo ang buhok ka! Nakakainis ka! Baliw ka! Baliw! Oh, teka! Ano nangyayari sa inyo? Tumigil na kayo! Tigil na! Shirley, Tina! Tama na yan! Pagsabihan mo yung babaeng yan, ha? Pinagseselosan ba naman ang pagiging close ko sa'yo? Kapal na mukha mo! Malandi ka kasi! Hindi ako malagde! Sino ba ang sunod ng sunod sa lalaki, ha? Ako ba? Ikaw! Inaakit mo sila! Pwede ba, Shirley? Tama na! Mag-usap na tayong dalawa, Shirley. Liga, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Basta! Alam mo, hindi na tama yung ginagawa mo kay Tina. Paano ko magdemanda yun? Nakakainis kasi. Shirley, hindi na tayo mga bata, ah. Kaya nga, hindi na tayo bata. Graduate ka na. May trabaho na tayo. Pero, bakit hindi mo pa rin ako pwedeng mahalin? Ready na ako sa'yo, Leo eh. Mahalin mo na ako. Hindi ganun kadali yun, Shirley. Eh, dati kaya mo. Tapos ngayon, hindi. Aaminin ko. Oo, mahal kita noon. Pero nagbago na ngayon eh. Nag-iiba ang gusto ng tao lalo na hindi mo ako pinahalagaan noon. Alam mo yan. Kaya nga humihingi ako ng sorry. Ngayon, pinapahalagahan na kita. Mahal kita, Leo. Hindi ka lang panakipbutas. Totoong mahal kita. Salamat sa pagmamahal mo pero hindi ko kayang suklian yung nararamdaman mo para sa akin. Siguro kasi naramdaman ko noon na pinaglaruan mo lang ako. Kahit pinipilit kong sabihin sa sarili ko na wag nang isipin yun dahil bata pa tayo. Pero hindi mawala sa isip ko yun eh. Napatawad na kita. Pero hindi ko lang makalimutan eh. Kaya sorry. Leo naman, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Please. Mahal kita, Leo. Mahal na mahal. Sorry talaga, Shirley. Hindi ko kayang suklian yan. Hanggang pagiging kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Ayokong paasahin ka pa sa lahat ng to. Kaya kung kaya kong mag-move on sa lahat, alam kong kaya mo rin. Hindi. Alam kong mahal mo pa rin ako. Alam kong gusto mo pa rin ako. Shirley, makinig ka. Wala na. Wala na talaga. Sorry. Maraming lalaki dyan na handang magmahal sa'yo.
Pero hindi ako yun. Hindi ko talaga makalimutan ang araw na yon. Sobrang bigat sa pakiramdam. Wala na talaga. Inayawan na ako ni Leo. Wala nang pag-asa pang maging kami. Kahit yung sinabi niyang may lalaking magmamahal sa akin ay hindi rin dumating, Papa Dudut. Siguro kinarma ko. Malaki ang naging kasalanan ko kasi pinaglaruan ko siya noon. Kung sana'y naging tapat lamang ako na wala talagang chance at hindi ko siya pinaasa ay iba sana ang naging takbo ng kapalaran naming dalawa. Maaring kami siguro ang magkasama hanggang ngayon. Kaso nga lang ay nabulag ako sa isang lalaki noon. Nabalitaan ko, Papa Dudut, na kinasal si Marco pero hindi ako nasaktan. Pero noong nabalitaan kong kinasal na si Leo ay sobrang iniyakan ko talaga, Papa Dudut. Mahal ko pala talaga si Leo. Sinayang ko ang lalaking mahal na mahal ako noong high school. Sa ngayon ay single pa rin ako. Single, 47 years old, tita, at baka forever tita na lamang ako. Hindi ko na mahabol ang grace period para maikasal pa ako. Matanda na. Lumipas na ang kabataan ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Shirley. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay kumakayod upang makamtan ang isang komportableng buhay. May ilan naman na nakakamtan ang maginhawang buhay nang hindi ito pinaghihirapan. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang tanggapin ang komportable na buhay kahit na hindi mo ito pinaghirapan? Dear Papa Dudut, magandang hapon po sa inyo. Ako po si Jersey at nais ko pong ibahagi sa inyo ang buhay ko na punong-puno ng pagsubok at aral. Fan na fan po ako ninyo, Papa Dudut. Taga Bacolod po ako at hindi ko po talaga pinapalampas ang Barangay Love Stories sa YouTube. Sigurado din po ako na marami kayong fans dito sa Bacolod at sana'y makapunta kayo dito one of these days. Gusto ko nga rin po palang magpasalamat sa inyo, Papa Dudut, sa saya na hatid ninyo sa amin sa pang-araw-araw. Patuloy ko pong ipagdarasal na sana'y makita ko po kayo ng personal. Anyway, lumaki po ako sa isang mahirap na pamilya at hanggang high school lamang po ang natapos ko. Dahil nga po sa hirap ng buhay ay isa lamang ang pangarap ko. Ang umasenso at maging mayaman. Ngunit alam nating lahat na hindi ganon kadali ang yumaman. Easier said than done. Ika nga. Hindi na rin po ako nakapagkolehiyo at ilang taon pagkatapos kong makagraduate ng high school ay nagtrabaho ako sa isang kilalang resort dito sa Bacolod. Ang pinsang ko po na si Nonette ang nag-refer sa akin sa resort na yon. Katulad ko po ay lumaki din siya sa mahirap na pamilya. Pareho kami na maganda at hindi nakapagtapos ng high school. Pero kahit na ganoon pa man, ay magkaiba pa rin kami ni Nonette. Kasi si Nonette po ay kontento na sa buhay niya. Kahit mahirap sila, sapat na sa kanya ang kinikita niya sa resort dahil kahit papaano ay nakakayanan niyang suportahan ang pamilya niya. Sa kabilang banda ko po ay hindi ako nakokontento sa buhay na salat at nagtatrabaho lamang sa isang resort.
At sa mga panahong yon ay hindi ko talaga maintindihan kung paano nakontento si Lunette sa ganong klase ng buhay. Madalas kaming nagdedebate ni Lunette kasi palagi niyang pinapaalala sa akin na dapat ay marunong daw akong makontento. Pero ang lagi ko namang sinasagot sa kanya ay wala siyang mararating sa buhay kung makokontento lamang siya. Bagamat magkaiba kami ng pananaw ni Lunette, ay nagkakasundo pa rin po kami. Tuwing day off namin ay madalas kaming nag-iinuman. At sa mga break time naman ay palagi kaming nagchichikahan. Marami kaming pinag-uusapan. Mga paborito naming GMA teleserye at syempre ang paborito naming mga artista sa GMA at mga episodes ng Barangay Love Stories. Lumipas ang ilang linggo at medyo nakaramdam kami ng pagod sa trabaho sa resort dahil holiday yon. At sobrang daming turista ang nagbabakasyon sa resort na pinagtatrabahuhan namin. Dahil sa sobrang pagod ay nag-decide kami ni Lunette na mag-inuman sa susunod na weekend. At nung nangyari na nga ang pinaplano naming inuman, nag-usap ulit kami ni Lunette tungkol sa mga pananaw namin sa buhay, papadudot. Hoy, Jersey! Ano ba naman yan? Uminom ka na nga! May nakikita na akong lumot sa baso, oh! Aloka ka, Lunette. Mag-relax ka nga. Ito naman. Paminsan-minsan na nga lang tayo mag-enjoy tapos mamadalin mo pa ako. O eto na, inom na po. Bah! Ang tapang! Ay, ayan! Very good! Mabuti na lang talaga nakapag-relax na rin tayo sa wakas. Sinabi mo pa. Non-stop yung dagsaan ng mga guests sa resort. Ang totoo niyan, parang ayoko na nga bumalik dun sa resort eh. Sobrang stressful ng trabaho. Namimilipit na yung katawan ko sa sakit tuwing naka-duty tayo. Hoy, ano ka ba? Magpasalamat ka na lang na may trabaho tayo. Ay nako, Lunette. Kaya hindi ka umaasenso eh. Ang bilis mo makontento. At ano namang masama doon, Aber? Ano ba? Wala ka bang ambisyon sa buhay? Ayokong tumanda na nagtatrabaho lang sa isang resort, no? Kung tutuusin, sobrang swerte na nga natin at may trabaho tayo kahit high school lang natapos natin eh. Bahala ka, basta ako gusto kong makapag-asawa ng mayaman. Gusto kong makapag-abroad, Lunette. Masyadong maliit ang Pilipinas para sa mga pangarap ko sa buhay. Ay, iba siya! So anong balak mo? Magpapakasal ka sa afam para makaahon sa buhay, ganon? At ano naman masama dun? Alam mo, kung ako sa'yo, gayahin mo na rin ako. Ay, bahala ka dyan. Okay na ako sa buhay ko dito sa Pilipinas. Pwes, ibahin mo ko. Sayang lang ang mga beauty natin kung dito lang rin sa Pilipinas mabubulok. Gusto kong makapag-asawa ng taga-Italy o Spain, ganan. Ambisyosa ka talaga kahit kailan. Kung ambisyosa ako, ikaw naman gaga. Malulugmo ka lang sa hirap sa kagusto mong manatili sa Pilipinas. Hi, Jersey! Akala mo ba madali ang buhay abroad? Ang dami kaya nating kababayan na gustong-gusto na makauwi ng Pilipinas. Tapos ikaw dyan, kating-kati na makaalis ng Pilipinas? Pwes, ibahin mo ako. Kasi I am destined for greater things. Ewan ko sa'yo. O eto baso, uminom ka na lang dyan kasi baka may makita na naman akong lumot sa baso. O eto na. Second time is a charm. Don't English me ha, kasi wala akong naintindihan sa mga pinagsasabi mo. Kagaya kung paano ko hindi maintindihan yung gusto mong manatili ng Pilipinas. My goodness! You are so baduy, ah! Pag ikaw nakapag-abroad, wag kang bumalik ng Pilipinas ha. Ay, girl. Talagang hindi na. Hindi naman ako syunga para gustuhin pang bumalik dito kung sakasakali. Alam mo, di kita magets. Oo, lumaki nga tayo sa mahirap na pamilya at hindi tayo nakapagkolehiyo. Pero kahit papano,
Swerte ka pa rin naman kasi mabait naman yung mga magulang mo sa'yo. Pero Nonet, ako ang nagpapaaral sa dalawa kong kapatid. Di ko rin kasi mag-gets tong sina mama at papa. Anak-anak, tapos salat na salat naman sa buhay. Yung tabas ng dila mo! Kaloka ka! Sigurado ako na masasaktan sina tito at tita kung sakaling marinig nila yan. Masisisi mo ba ako? Aminin mo, alam mo sa sarili mo na may point ako. Anyway, kung hindi ako kayang bigyan ng komportableng buhay ni na mama at papa, pues, ako na mismo ang kakamit nun para sa sarili ko. Ay, mukhang may balak ka ha? So anong plano mo ngayon? Magde-dating site ako. Tumigil ka nga! Sayang lang sa oras yan. Kung ako sa'yo, pagbutihin na lang natin yung trabaho natin sa resort. Malay mo, balang araw mapromote tayo, di ba? Whatever, manang. Wala sa listahan kong magtagal sa resort na yun. Nako, kung hindi lang kita pinsan, sigurado kung hindi tayo magkakasundo. The feeling is mutual, manang Nonet. Minom ka na nga lang. O, eto baso. Hoy, ang daya mo ha. Kanina pa ako inom ng inom dito. Ang totoo niyan, medyo nahihilo na ako. Wait ka lang dyan. Kukuha lang ako ng tubig. Sobrang saya namin ni Nonet sa maliit na get-together namin sa beach noong araw na yon. At syempre hindi nawala ang mga palitan namin ng opinyon tungkol sa buhay. Matapos ang ilang linggo ay balik trabaho na naman kami sa resort. Si Nonet kahit na pagod ay patuloy pa rin sa laban. Samantalang ako ay ramdam ko na yung matinding burnout. Hindi ko maintindihan kung paano siya nakakapagtiis at nakakayanan ang trabaho namin sa resort. Sobrang nakakapagod kasi mag-serve ng drinks at pagkain sa mga bisita mula umaga hanggang gabi. Tapos kapag walang bisita ay maglilinis pa kami sa lobby at sa kusina ng resort. Siguro ay napagod na rin ako dahil ako yung nagpapaaral sa mga kapatid ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga magulang na ang lakas ng loob magbuo ng pamilya. Pero hirap na hirap naman sa buhay. Kaya nga't sinabi ko sa sarili ko na ayaw kong magkaroon ng pamilya. Ang gusto ko lang sa buhay ay ang guminhawa kasama ang mga taong mahal ko at syempre ayaw ko sa Pinoy. Gusto ko ng foreigner. Kasi alam ko na mas mataas ang value ng pera nila sa ibang bansa. Kaya malamang ay magiging sapat ang pera nila para buhayin ako. Simula pa lang ay hindi ko talaga naisip na magpakasal sa isang Pinoy kasi takot akong malugmok pa lalo sa hirap. Nang mga panahong yon, naramdaman ko na yung matinding burnout at lalong lumalakas yung desisyon ko na umalis ng Pilipinas. Sobrang hopeless rin yung paghahanap ko ng foreigner sa dating site. Kasi karamihan sa kanila ay nagpapadala lamang ng malaswang pictures. Grabe. Sobrang nanghinayang ako sa naging experience ko sa dating site. At mas lalo pa akong nalungkot kasi naisip ko na parang sa Pilipinas na ata ako maghihirap at mamamatay. Hanggang sa isang araw may AFAM na guest ang nag-check-in sa resort at hiningi pa yung Facebook account ko. Naisip ko na baka siya na yung magbibigay sa akin ng buhay na matagal ko nang pinapangarap. Hindi ko na kailangang magtrabaho pa para lamang mapag-aral ang mga kapatid ko. Na-imagine ko na yung klase ng buhay na makakamit ko kasama yung foreigner na yon. Yung buhay na hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pera. Yung buhay na ang tanging problema ko na lamang ay kung gaano kalamig ang snow at kung ano ang susuotin ko. Noong naging malinaw na sa akin na may gusto sa akin yung foreigner namin na guest, parang hindi ko na kayang bitawan ang cellphone ko. Hindi kasi kami pwedeng makipag-usap ng matagal sa mga guest sa resort dahil baka magdudahan kami at mawalan pa ako ng trabaho. Kaya palihim akong nagchat-chat sa foreigner namin na bisita. Araw-araw niya akong sinasabihan ng maganda raw ako at deserve ko daw ang magandang love life. Bumibili pa siya ng tubig at juice sa lobby para lamang makita ko. At kasabay noon ay unti-unti na ring napapansin ni Nonet yung namamagitan sa amin ng foreigner.
talaga. Sobrang gwapo mo pa. Ay, mahuhulog na ata yung panty ko sa'yo. Hoy, Jersey! Yung sahig sa kusina, ang dumi-dumi. Linisin mo na kaya. Patay tayo pag nakita ng boss natin yun. Ikaw nakaisip, di ba? Eh di ikaw ang gumawa. Kakaloka, utusan mo pa ako. Hoy, nilinis ko na yung 2 CR. At isa pa, ikaw ang naka-assign na maglinis ng kusina ngayon. At pwede ba mamaya ka na mag-cellphone? Pag tayo nawala ng trabaho, sinasabi ko sa'yo. Ako, tong babaeng to, oh. Inggit ka lang kasi may kachat ako. Ha? May nahanap ka ng kachat dun sa dating site na sinalihan mo? Hindi galing sa dating site to. Pero mas kabog. Halika rito. May bubulong ako sa'yo. Pero ipangako mong wala kang pagsasabihan, ha? Puro ka kalokohan. Bakit? Ano ba kasi yun? Yung guest sa room 14, palagi nang nagchat-chat sa akin. Alam kong may gusto yung foreigner na yun sa'yo kasi palagi kanyang tinititigan. Pero Jersey, bakit umabot na sa chat? Sigurado ako masisisante ka pag nalaman ng boss natin to. Manahimik ka nga dyan, Manang. Wait lang, ha? I love you too. So sweet. Ang landi mo talaga? Mamatay ka sa inggit. Jersey, sa totoo lang, natutuwa ako para sa'yo. Kasi bilang pinsan mo, masaya ako na may love life ka kahit papano. Pero kasi, may tamang oras at lugar para dyan. Lalong-lalo na guest pa natin yung chinachat mo. Sumabay ka na lang kasi. Hindi naman ako mapapahamak kung hindi ka magsusumbong, di ba? Jersey, binigyan tayo ni boss ng salary increase nung nakaraang linggo. At kung ibabudget mo lang yung pera mo, sigurado ako na hindi ka mahihirapan. Yun na nga yun. Ayoko mag-budget. Bakit ako magtitipid kung may lalaki namang kayang ibigay sa akin ng lahat ng gusto ko with no limitations whatsoever, di ba? Mag-isip-isip ka nga. Hindi pa nag-iisang linggo simula nung nakilala mo yung foreigner na guest. Masaya ako na may nagpapakilig sa'yo, pero sana naman, kilalanin mo muna yung tao. Isa lang ang kailangan ko malaman, Nonet. At yun ay ang laman ng wallet niya. Ay, speaking of, alam mo ba na ang daming tig-1,000 sa wallet niya? Tapos ang dami-dami niyang credit card. So may sinasabi ko sa'yo yung sinasahod natin sa isang buwan, parang 1 oras niya lang ata kinikita. Ah, kaya naman pala kinikilig ka dyan. Kasi nakita mo na pala yung laman ng wallet niya. Huy! Aminin mo, gwapo rin naman siya, di ba? Sinasabi ko sa'yo, Nonet, hindi ko na to pakakawalan. Wala ka na talagang ibang inisip kundi pera, ang magkaroon ng mayamang asawa at ang makapag-abroad. Kung gusto mong mabulok dito, be my guest. Pero wag ako. Bahala kang amaging dito. Hoy, naririndi na ako sa kaka-Ingles mo. Naluloka na ako sa'yo, ha? Bakit ba kasi hindi ka nalang makontento dito? Yung mga foreigner nga dito mismo sa Pilipinas nagre-retire kasi nagagandahan sila dito. Tapos ikaw naman nuknuka ng... ano nga ulit tawag nila dun? Yung mas sinusuportahan mo pa yung ibang bansa kaysa sa sarili mong bansa? Colonial mentality. Oo, yon. Ikaw yon. Ikaw na ikaw. Walang duda. Okay, sige, sabi mo eh. Ay, ayan, nag-chat na nga. Pakinggan mo, sabi niya, I want to meet you after your shift. Ay, perfect! This is it na talaga. My dreams are finally coming true. Ay, bakit di ka na lang kasi mag-focus sa pagpapaaral sa mga kapatid mo? Hello! Kung tutusin, hindi ko naman talaga obligasyon na pag-aralin sila, no? Responsibilidad yun ng mga magulang ko. Mabuti pa nga sa ibang bansa kasi may family planning yung mga tao dun. Pero dito sa atin, wala. Kaya tignan mo yung nangyari. Yung mga magulang ko nakaasa sa akin. Sobra ka naman. Kung tutuusin, hindi nga nangihingi ng pera sa'yo sina tito at tita eh. Kahit matatanda na sila, kumakayod pa rin sila para lang matustusan yung pang-araw-araw nyo. Ganun pa rin yun. Sa akin pa rin nila inaasa ang pagpapaaral sa mga kapatid ko. Sukang-suka na ako sa ganung siste. Ang yaman ng mga magulang ko eh. Ang yaman sa mga responsibilidad na inatang sa akin. Deserve ko yung buhay na wala akong obligasyon. Yung akin lang lahat ng pera ko at wala akong tinutustusan na kung sino. Grabe ka naman. Hindi ba bukal sa kalooban mo yung pagtulong mo sa kanila? Hindi! At hindi na ako makapaghintay na makalabas ng Pilipinas. Sigurado ako na ibang-iba ang kultura abroad at hindi ko na mararanasan yung katoksikan dito sa Pilipinas kahit kailan.
Hay nako, bahala ka na nga dyan. I-double check ko pa yung inventory natin. Mag-map ka dun sa kusina ha. At utang na loob, tigilan mo muna yung kaka-cellphone mo. Mamaya na yan pagkatapos ng shift natin. Alis na muna ako, maiwan na kita dyan. Inggitera. Papadudod pagkatapos ng shift ko ay nakipagkita ako ng palihim sa foreigner na guest namin sa resort. Sobrang guwapo niya, papadudot. Mukha siyang Hollywood actor, ang puti ng kutis niya at yung lips niya ay sobrang kissable. At noong gabing yon ay hinalikan niya ako at syempre sobra akong natuwa at ginusto ko ng labis yung halik na yon. At habang tumatagal, hindi ko na masyadong nakakabanding si Nonette kasi sobrang abala na ako sa foreigner. At dumating yung punto na naging kami na ni Afam. Nag-extend pa siya sa resort para lamang makasama ako at mas lubos niya akong makilala. Hindi ko na rin masyadong kinikwento kay Nonette yung mga nangyayari sa amin ng foreigner kasi parang kontrabida na siya. Tuwing nag-uusap kami ay puro siya duda at tanong tungkol sa Afam na boyfriend ko. At mas lalo pa kaming nag-aaway tuwing sinasabi niya na hindi ko pa raw kilala ang jowa ko. Feel ko noong mga panahong yon ay naiinggit lamang si Nonette sa akin. Kasi aasenso na ako sa buhay kasama ang aking Afam na jowa. Habang siya ay single at abala sa trabaho namin sa resort. Makalipas ang ilang araw ay pinag-resign na ako ng foreigner sa resort na pinapasukan ko. Hindi ko talaga makakalimutan yung saya at tuwa na nararamdaman ko noong sinabi niya yon. Kasi ibig sabihin noon ay handa siyang panindigan ako. At kasama sa paninindigan ng foreigner yung perang ibibigay niya sa akin. Nakakaloka, papadudot, para akong nanalo sa loto. Gwapo, mayaman, mabait, parang ako na ata ang pinakaswerteng babae ng mga panahong yon. At sigurado ako na maiinggit ang kahit na sino na makakaalam tungkol sa love life ko kasama si Afam. At syempre tutol na tutol si Nonette sa ginawa kong pag-resign sa resort. Pero ano pa ba ang aasahan ko sa pinsan ko na yon? Halata namang naiinggit lamang siya sa takbo ng buhay ko. Tuluyan na ngang nag-check out si Afam sa resort at nag-rent siya ng condominium unit. Kaya naman nag-live-in na kami. Grabe ang ganda ng condo na inupahan niya. Namangha talaga ako sa mga facilities ng condominium. May gym, swimming pool at maliit na parke. Ano ba bang hahanapin ko, hindi ba? Ay nako, papadudot. Yung condo unit na inupahan ni Afam ay parang kamukhang-kamukha ng condo na pinapaupahan ninyo. Ang ganda at ang lakas makasosyal. Parang sa hotel. Nang mga panahong kasama ko na si Afam sa condo, aminin ko na medyo nakakabagot minsan. Pero hindi ko pinagsisisihan yung desisyon na yon. Ang masasabi ko lang talaga na mga panahong yon ay this is the life. At syempre hindi na ako magkakaproblema pa sa pera. At wala sa bokabularyo ko ang salitang budget. Kasi swipe lamang ako ng swipe sa credit card at debit card. At sagot na ni Afam ang lahat ng luho ko ng mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang ilang linggo ay napag-alaman ko na ichinismis ako ng magaling kong pinsan sa mga magulang ko. Ikinuwento ni Nonette sa mga magulang ko na nag-resign na ako sa resort at tuluyan na akong nakipag-live-in kay Afam. Sa totoo lang ay medyo nagalit ako kay Nonette kasi sigurado akong manghihingi ng pera ang mga magulang ko dahil alam na nila na foreigner yung jowa ko. Ganyan naman kasi kadalasan sa atin, hindi ba? Kapag foreigner, ang tingin ng iba ay maraming pera. Kaya tinawagan ko si Nonette at pinagsabihan ko siya. Pero ang sabi niya sa akin ay nagwo-worry lamang daw siya sa akin kaya niya ikinuwento sa mga magulang ko yung mga tungkol sa pakikipagrelasyon ko at pakikipag-live-in kay Afam. Nainis na lamang ako at binabaan ko ng telepono si Nonette noong araw na yon. Lumipas ang ilang linggo at tumawag sa akin ang mga magulang ko at pinakiusapan ako na bayaran ko na raw yung tuition fee ng mga kapatid ko. Sa totoo lang ay naiinis din ako noong narinig ko yon.
Kasi ang nasa isip ko na mga panahong yon ay baka abusuhin na ako ng mga magulang ko. Lalo na ngayon na alam nila na may kinakasama akong AFAM. Nanindigan ako noong mga panahong yon at sinabi ko sa mga magulang ko na babayaran ko pa rin yung tuition fee ng mga kapatid ko. Pero hindi ko dadagdagan yung perang ibibigay ko. Kasi after all ay tuition fee lang naman yung pinagkasunduan namin in the first place. At sinabi ko rin sa mga magulang ko na once nakapagtapos na yung mga kapatid ko ng high school ay hindi na ako magpapadala para sa pangkolehiyo nila. Kasi hindi ko naman responsibilidad yon at pwede silang maging working student para nang sa ganon ay malaman din nila ang hirap at hindi madali ang kumita ng pera. At isa pa, responsibilidad ng mga magulang ko ang pag-aralin ng kanilang mga anak. Kaya sa tingin ko ay sapat na yung tumulong ako na makapagtapos sila ng high school. Actually, dapat pa nga ay magpasalamat ang mga kapatid ko sa akin. Kasi yung iba dyan ay hindi na nakakapag-aral at all. Makalipas nga ang ilang buwan ay nag-level up na ang relasyon ko with the fam, Papa Dudut. Gusto na niya akong dalhin abroad at doon na manirahan na kasama siya. Eto na yon, yung matagal ko nang inaasam-asam. The moment I've been waiting for is finally coming true. Nagpakasal kami ni Afam dito sa Pinas sa isang huwes at nag-apply kami ng spousal visa. Pagkatapos ay napakahabang proseso ay naging successful naman ang lahat. At nakapag-book na kami ng ticket para makaluwas na papunta sa abroad. 4 days bago kami nakaschedule umalis ng Pilipinas, tinawagan ko si Nonet at niyaya ko siyang pumunta sa isang bar para sa isang maliit na celebration o konting inuman. At fortunately ay pumayag si Nonet na makipagkita sa akin noon, Papa Dudut. Hoy! Nonet! Dito! Dito yung table natin! Halika rito, dali! Jersey, kamusta ka na? Ikaw ang kumusta? Nakakaloka? Kamusta yung trabaho mo sa resort? Nakakabagot pa rin ba? Mabuti na lang talaga at nag-resign na ako doon. Anyway, ayan. Nag-order ako ng maraming pagkain. Tapos bumili ako ng 2 tower ng beer. It's party time! Inuman na! Ah, bakit? Para saan to? Anong okasyon? Actually, mamaya ako pa sana to sasabihin eh. Pero dahil nagtanong ka na, sige, sasabihin ko na sa'yo. Alis na kami ng Pilipinas 4 days from now! Amazing, di ba? Seryoso ka? Sino pa ba nakakaalam nito? Wala, ikaw lang. Ayoko kasi na mabati yung pag-alis namin, kaya eto! Surprise! Grabe ka naman! Hindi ka nga nagpaalam sa mga magulang mo na aalis ka ng Pilipinas. Para saan pa? Una sa lahat, patuloy kong binabayaran yung tuition fee ng mga kapatid ko. At pangalawa, 24 na ako. Ano ba? Hindi ako katulad ng ibang tao dyan na matanda na pero nakaasa pa rin sa mga magulang. Ang toxic nun. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo, Jersey. Dapat nagpaalam ka pa rin sa mga magulang mo. Nonet, yung mga teenagers nga sa abroad, 18 years old pa lang bumubukod na sa mga magulang nila. Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas eh. Tigilan mo yung pagkukumpara ng Pilipinas sa ibang bansa kasi magkaiba ang kultura natin sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun, pangit na yung kultura natin. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Sorry, nakainom na kasi ako eh. Ano ba naman, ang tagal mo kasing dumating. Kaya inunahan na kitang uminom. Sige na, inom na. Ang dami pa nating ubusin oh. Sorry, pero wala ako sa mood uminom ngayon. Hello? Sinabi ko naman sa'yo na sa bar tayo magkikita, di ba? Tsaka isa pa, ano bang inaarte mo dyan? Meron ka ba ngayon? Sa totoo lang, hindi na ako natutuwa sa pinapakita mong asal. Nagbago ka na. Alam mo ba na sobrang nasaktan sina tito at tita nung pinamukha mo sa kanila na nagiging pabigat sila sa'yo? Tapos sinabihan mo pa daw sila na tigilan na nila yung kakaasa sa'yo? Nonet, sinabi ko lang naman sa kanila na wala silang mapapala sa akin kahit may foreigner na ako.
Kasi ayoko naman na gawin nilang ATM yung asawa ko, no? Alam mo mismo sa sarili mo na simulat sa pool yung pag-aaral lang ng mga kapatid mong hinihingi nilang tulong sa'yo. At sa tingin mo, okay lang yon? Alam ko na matagal ka ng maldita. Pero hindi ko inaasahan na may mas lalala pa pala. Ang laki ng pinagbago mo. Uy, kung tutuusin, kasalanan mo lahat ng to. Kasi ikaw mismo ang nag-chismis sa mga magulang ko yung tungkol sa pakikipagrelasyon ko sa isang foreigner. Tinatanong nila ako kung kamusta ka na raw kasi hindi ka na raw nagre-reply sa mga text nila. Malamang, pagkatapos mo ba naman sabihin sa kanila na nakikipagrelasyon ako sa foreigner, I'm sure manghihingi ng pera yung mga yun. Akala ko noon ambisyosa ka lang, pero hindi. Nuknukan ka rin pala ng yabang. Ngunit wag mo kong simulan. Inimbitahan kita dito to have a good time, hindi para sermonan ako. Sorry pero awang-awa na ako kina tito at tita. Matatanda na sila, dapat hindi mo sila tinatrato ng ganon. What's the big deal? Nandiyan naman yung mga kapatid ko para alagaan sila. Tama na yan, Nunet. Nasabi ko sa'yo, kaya na nila yun. Makapagsalita ka, parang di ka nila anak ka. Alam mo, Nunet, sa totoo lang, sana hindi na lang nila ako naging anak. Jersey, sana man lang makipagkita ka at magpaalam ka ng maayos sa mga magulang mo bago ka umalis ng Pilipinas. Kahit yun na lang. Maawa ka naman sa kanila. May mas malalaki akong plano sa buhay. Ang target ko ngayon, magkaroon ng resident visa at patatagin ang relasyon naming mag-asawa. Bibisita na lang ako dito kapag naging residente na ako abroad. Bahala ka. Teka, saan ka pupunta? Hindi pa nga natin nauubos yung mga in-order ko. Uuwi na ako. Sana maging masaya ka sa piling ng asawa mo sa ibang bansa. Ba't nagagalit ka, ha? Kasi sobrang baluktot ng pangangatwiran mo at hindi ko na kayang umupo dito habang pinapakinggan kang minamalit ang mga magulang mo. Sabi ko na eh. Matagal ka nang naiinggit sa akin kasi nagawa ko mag-resign sa buwisit na resort na yon. Habang ikaw, wala kang choice kundi magpatuloy sa trabaho mo ron. Pasensya ka, Nunet. Pero hindi ko kasi hawak ang tadhana. Hindi ko kasalanan kung sa ating dalawa mas pinalad ako kaysa sa'yo. Sige, laitin mo pa ako at baka makalimutan ko na pinsan kita. Inimbitahan kita dito kasi gusto ko na mag-enjoy tayo bago ako umalis. Pero sa pinapakita mo sa akin ngayon, pinagsisisihan ko pa na niyaya kitang uminom. Bahala ka sa buhay mo. Wait lang! Sayang naman yung in-order kong pagkain. Gusto mo ba ipa-take out ko na lang sa waiter? Total, alis ka na rin naman. Pakidaan na lang sa bahay namin. Ibigay mo kina mama at papa yung ipapa-take out ko. Ba't mo ba iutos sa akin? Ikaw mismo magbigay sa kanila. Ay, wag na pala. Kasi baka atakihin lang sina tito at tita pag nakita nila kung gaano kagaspang yung ugali mo. Dali-daling umalis si Nonet palabas ng bar ng gabing yon, Papa Dudut. Pinabalot ko na lamang lahat ng pagkain at inuwi ko na lamang. Grabe yung tampo sa akin ni Nonet ng gabing yon. At ang tanong na bumangon sa isipan ko noong mga panahong yon ay, bakit hindi kaya or hindi kaya ng pinsan ko na maging masaya para sa akin? Pero hindi ko na pinilit na hanapin pa ang sagot sa tanong na yon. Kasi mas gusto ko na lamang na mag-focus sa bagong buhay ko. 4 days later ay iniwan na namin yung maganda na kondo na inuupahan ng asawa ko at umalis na kami ng Pilipinas. Hindi ko na po i-mention kung taga saan ang asawa ko pero ang masasabi ko lamang ay sobrang ganda ng lugar. Papadudot malinis yung kalsada, malamig ang weather at talagang ibang-iba siya kumpara sa lugar na kinalakhan ko. Natatandaan ko pa yung first time na nakakita ako ng snow. Sobrang nakakamangha at nakakapanibago. Talagang humilata po ako sa snow kasi yung mga napapanood ko lang dati sa mga pelikula ay finally ay nararanasan ko na rin in real life. Hindi ko po makakalimutan na tawa lang ng tawa yung asawa kong foreigner noong time na yon habang ini-enjoy ko yung pagkamangha ko sa snow. At mas lalo lang akong naging masaya sa desisyon ko na umalis ng Pilipinas kasi namuhay ako ng marangya na parang isang prinsesa. Yung cabinet ko noong time na yon ay punong-puno ng sapatos at jacket kasi hindi ko na kailangang mamili pa kung ano ang bibilhin ko. Kapag may dilema ako between 2 or more items, I don't choose. I buy them all. Ganon ako ka-spoiled at kamahal ng asawa ko. Mapapasana all na lang talaga ang lahat
sa buhay ko na yon. At tungkol naman sa mga naiwan na tao sa Pilipinas ay kinausap ko lamang sina mama at papa tuwing nagpapadala ako ng pera para sa tuition fee ng mga kapatid ko. Si Nonet naman ay hindi ako kinakausap. Pero friends pa rin kami sa social media at somehow ay iyon ang naging assurance ko na okay pa kami kahit papaano kasi hindi pa niya ako binablock. Lumipas sa mga linggo at naging mapayapang takbo ng buhay ko sa ibang bansa. Hanggang isang araw, nabigla ako nang bigla akong tawagan ni Nonet. Hindi ko inaasahan na tatawagan niya ako kasi matagal-tagal na rin since nung last time na nagkausap kaming dalawa, Papa Dudut. Hello? Nonet? Jersey! Uy! Ang tagal na mula nung huli tayo mag-usap ah. Balita sa'yo. Jersey, I'm sorry kung ngayon lang ako nakatawag sa'yo pero Uy, okay ka lang ba? Anong problema? yung mama mo kasi… Tungkol ba to sa tuition fee ng kapatid ko? Huwag ka mag-alala, nakapagpadala na ako sa kanya last week. Pero kinlaro ko na hindi ko dadagdagan yung pera kasi yung tuition fee lang naman yung sagot ko eh. Wala nang iba. Sa totoo lang, dapat nga magpasalamat pa sila sa akin na sagot ko pa rin yung tuition fee ng mga kapatid ko. Kasi alam mo ba na dito, kahit high school student pa lang, nagtatrabaho na yung mga bata. Ang ganda sana kung pati sa Pinas ganun ang mindset ng mga estudyante. Makinig ka nga muna sa akin. Si tita kasi… nasa ospital siya ngayon. Ha? Bakit? Ano nangyari kay mama? Sobrang taas kasi ng lagnat ni tita kanina. Kaya sinugod na namin sa ospital. Hala, mukhang alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Nasa labas ako ngayon ng hospital room ni tita. Pero papasok na ako sa loob para makausap mo siya. Yan ang wag mong gagawin. I'm sure nagpapahinga na yung si mama, hayaan mo na muna. At nga pala, Jersey. Ay nako, pustahan tayo, alam na alam ko na yung sasabihin mo. Pero sige, hayaan kita magsalita. Ano yan? Sa susunod na linggo pa kasi yung sahod ko. Tapos sina tito at tita wala ring pera kasi kakabili lang nila ng grocery nung isang araw para sa mga kapatid mo. Jersey, walang-wala kami ngayon at kailangan namin ng pambayad sa ospital. Ano ba naman yan, Nonet? Mataas na lagnat lang yun. Bakit nyo kinailangan dalhin si mama sa ospital? Mas mabuti na yung sigurado. Tapos ngayon ako tong kinukulit nyo. Ewan ko ba? FYI lang hindi porket nakatira ako abroad, ibig sabihin nun pinupulot ko na lang ang pera. Utang na loob! Yung mama mo pinag-uusapan natin dito. Ganun na ba katigas ang puso mo para pag-isipan mo kami ng masama? Hindi mo ako masisisi kasi yan naman talaga yung gawain ng mga kamag-anak na naiiwan sa Pilipinas, diba? Yung manghingi ng pera sa kamag-anak nila na nagtatrabaho abroad at yung humilata na lang habang nag-aantay ng pasalubong. Naririnig mo ba ang sarili mo? Nakapag-abroad at nakapag-asawa ka lang ng foreigner, nagkakaganyan ka na? Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin pero hindi mo may tatanggi na may point yung pinagsasasabi ko. Siguro kung nandito ka lang sa Pilipinas, kanina pa kita sinampal. Subukan mo at ihilahin ko yung buhok mo hanggang sa makalbo ka. Wala ka ng pag-asa. Sarili mong mga magulang pinagsasalitaan mo ng ganyan. Pinaako lang sa'yo yung pag-aaral ng mga kapatid mo, nagkakaganyan ka na? Mismo! Pinaako! Pinaako sa akin ng isang bagay na hindi naman dapat pinaako sa akin in the first place. Ano ako, retirement fund para sa mga kapos? Hindi ko na-enjoy yung buhay ko ng lubusan kasi kinailangan ko silang tulungan. Kinailangan ko magtrabaho agad pag-graduate ko ng high school para matustusan ng pag-aaral ng mga kapatid ko. Yung mga magulang ko makaprecho rin kasi. Hikahus na nga kami. Gusto sa private school pa magtapos mga kapatid ko. Napakawalang kwenta talaga ng mindset na yon. O tapos ngayon na nakabangon na ako sa buhay, oras na para bumawi ako sa sarili ko. Hindi mo man lang ba naisip na kahit matanda na yung mga magulang mo, nagtatrabaho pa rin naman sila? Kaya na nga nilaglat si tita dahil sa sobrang pagod. Resulta yan ng pangit na family planning. At isa pa, lumaki ako na hindi nakakaranas na ma-confine sa ospital kahit may sakit ako. So, Ayoko na makipag-diskusyon pa sa'yo. Sumasakit lang yung dibdib ko tuwing naririnig ko yung mga pinagsasasabi mo. Halata na
makakatulog ako ng mahimbing sa gabi kasi namumuhay ako ng payapa dito na walang inaabalang tao, Nonet. Kayo lang naman tong gumagambala sa akin eh. Babayaran ko yung tuition fee ng mga kapatid ko hanggang sa makapagtapos sila ng high school. End of story. Sige na, bababa ko na to. Buisit kang babae ka. Wala kang kwentang pinsan at wala ka rin kwentang anak. Sobra kong napikon pagkatapos naming mag-usap ni Nonet, Papa Dudut. Ang gusto ko lang naman talaga ay mamuhay ng tahimik at payapa kasama ang asawa ko. Ang hangad ko noon ay makapag-move on at makapag-move forward sa bagong buhay ko nang hindi ako nagagambala. Kaya nung tinawagan ako ni Nonet ay sobrang napikon lang talaga ako. Kasi parang ang tingin ko sa mga tao sa paligid ko, hinahabol lamang ako dahil alam nilang foreigner ang asawa ko. Gaya nga po ng nabanggit ko kanina ay lumaki po ako na salat sa buhay. At hindi ko po makakalimutan kung paano yinurakan yung pagkatao ko. Lalo na nung bata pa lamang ako. Pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko kasi sira-sira na yung mga gamit ko. At puro dilata at noodles lamang ang kinakain ko habang yung mga kaklase ko naman ay pinaghahandaan ng iba't ibang klase ng putahe for lunch. At hindi ko rin po makakalimutan na pagka-graduate ko ng high school ay pinag-uusapan na kaagad ng mga kaklase ko kung saang kolehiyo sila mag-aaral. Habang ako, ang iniisip ko noon ay kung saan ako magtatrabaho. Awang-awa ako sa sarili ko tuwing naiisip ko yung mga moments na yon, Papa Dudut. And going back po, blinak ko si Nonet sa mismong araw na yon kasi talagang napikon ako sa lahat ng sinabi niya sa akin. Tumagos sa puso ko yung mga sinabi niya, pero imbis na maunawaan ko yung gusto niyang ipahiwatig, mas lalo lang akong nagkimkim ng sama ng loob. Mas lalo ko pa ngang iniisip noong mga panahong yon na puro fake yung mga tao sa paligid ko. Kasi alam nila na mayaman ang asawa ko. At noong araw na yon ay sinabi ko sa sarili ko na wala akong ibang taong pagkakatiwalaan kundi ang asawa ko na lang. Kasi siya lang talagang nagmamahal sa akin ng totoo. Siya lang ang nakakapagbigay sa akin ng buhay na matagal ko nang inaasam. At siya lang ang nagpaparamdam sa akin na mahalaga ako dahil sa mga bagay na naibibigay niya sa akin. Pagkatapos kong i-block si Nonet, akala ko noon ay magiging matiwasay na ang buhay ko sa wakas. Kasi wala na pong aabala sa akin. Ang tanging kailangan ko na lamang gawin ay bayaran ang tuition fee ng mga kapatid ko. Pero hindi ko alam na may isa palang pagsubok na darating sa buhay ko. Isang araw, Papa Dudut, ay bigla na lamang nanlamig sa akin ang asawa kong foreigner. Lumalayo siya tuwing natutulog kami at hindi na ako masyadong kinakausap. Sobra po ako nabigla at nabahala sa bago niyang pag-uugali. Tuwing tinatanong ko naman siya kung may problema ba siya ay nagiging agresibo siya at minsang naninira pa ng mga gamit. Natatakot po ako tuwing galit siya. Kaya naman hinahayaan ko na lamang siya at kinakausap ko na lamang siya kapag halata na sa mukha niya na kumalma na siya. Sobrang hirap po ng mga panahong yon kasi hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari at kung anong dahilan ng pagiging magagalitin niya at pagbabago niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal, Papa Dudut, ay mas lalo kong nararamdaman na lumalabo ang pagsasamahan namin ng asawa ko. Ang mas mahirap pa sa lahat ay nasa ibang bansa ako at wala akong matatakbuhan. Lahat ng mga kakilala ko ay nasa Pilipinas at wala akong nagawa kundi ang solohin ang lahat ng sakit at kalungkutan. Nagpapasalamat na lamang talaga ako na hindi ako sinasaktan ng asawa ko, pero aaminin ko na durog yung emotional at mental health ko. Kasi hindi ko na alam kung kailan siya magiging agresibo at galit ulit. Mabuti pa yung bagyo kasi at least may warning tayong natatanggap mula sa Pag-asa
bago pa man ito maglandfall. Pero yung galit ng asawa ko wala pong warning. Bigla na lamang nagla-landfall at pakiramdam ko na mga panahong yon ay para ako yung shock absorber niya. Ako yung tumatanggap at nagko-consume ng galit at bigat ng loob niya. At ang pinakamasaklap sa lahat ay hindi niya sinasabi sa akin kung bakit nagbago ang pag-uugali niya. Talagang masakit kasi parang wala akong ideya kung anong nangyayari at kung anong dahilan ng lahat ng ito. At siguro ang pinakamasaklap sa lahat, Papa Dudut, ay hindi na ako ini-spoil ng asawa ko. Hindi na siya nagbibigay ng pera at hindi na niya pinapahiram ang credit card niya sa akin. Sinisigawan niya ako at nagwawala tuwing sinasabi ko sa kanya na may gusto akong bilhin. Parang lahat ng mga bagay na dati niyang ginagawa para sa akin ay bigla na lamang nawala. At simula na mangyari yon ay hindi na ako nagsalita pa. Naglilinis na lamang ako sa bahay at parang isang routine na lamang na tinatanggap ko. Pakiramdam ko ay para akong nawala ng halaga sa kanya, Papa Dudut. At ang masakit pa ay hindi ko alam kung anong dahilan ng lahat ng ito. Tuluyan na pong nagbago ang lahat. Noong isang araw, habang nag-vacuum ako ng bahay ay nakatanggap pa ako ng tawag mula sa Facebook account ni Mama. Sobra po ako nabigla sa mga nangyari noong sinagot ko yung tawag na yon. Ang bilis ng mga pangyayari to the point na hindi ko pa talaga na-absorb ang lahat ng mga nangyari sa usapan na yon. Parang bigla na lamang sumabog ang lahat at ako'y nahulog sa isang sitwasyon na hindi ko po inaasahan, Papa Dudut. Hello? Ma? Jersey! Teka lang, sino to? Jersey! Sino neto? Nonet! Bakit nasa yung cellphone ni Mama? At bakit ka naman napatawag? Ano na naman ang kailangan mo sa akin? Wala akong kailangan sa'yo! So bakit ka nga napatawag? The last time I check, hindi tayo bate. At bakit mo pinakikailaman yung cellphone ni Mama, ha? Umuwi ka na nga, Nonet. Akala mo ba hindi ko napapansin na palagi mo nang kasama si Mama at Papa? Masyado kang bida-bida eh. Makinig ka muna sa akin! Oras kong sinasayang mo. Magsalita ka na. Jersey! Si tita kasi... Yung mama mo, Jersey... Hoy, kumalma ka nga. Hindi kita maintindihan. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala na siya! Ha? Ano ibig mong sabihin? Paano wala na? Patay na mama mo, Jersey! Nonet, wag ka magbibiro ng ganyan. Hindi magandang biro yan. Alam kong wala kang pakialam kay tita. Pero naisip ko pa rin na kahit pagbali-balik rin natin ang mundo, mama mo pa rin siya at anak ka pa rin niya. Kaya deserve mo rin malaman yung nangyari sa kanya. Nonet, hindi totoo yan. Bawiin mo yung sinabi mo. Buhay pa si Mama. Ibigay mo ang cellphone kay Mama, kakausapin ko siya. Makinig ka! Wala na si tita! Patay na siya! Alam ko nagsisinungaling ka lang. Galit ka kasi nagyayabang ka sa akin at yan mismo ang dahilan kung bakit ginagawa mo to. Mukha ba ako nagsisinungaling? Ha? Ano ginawa mo kay Mama, Nonet? Ha? Kasalanan mo to. Pambira kang babae ka! Paano ko naging kasalanan to, ha? Ikaw ang palaging kasama ni Mama. Kung tinutukan mo sana siya na maayos, hindi sana to nangyari sa kanya. Hindi sana namatay si Mama. Kasalanan mo lahat to. Ikaw na lang sana namatay. Hoy, babae! Makinig ka sa akin ng mabuti, ha? Namatay si tita sa typhoid fever. At kung nagpadala ka lang sana ng konting tulong, sana nabigyan ng sapat na treatment si tita. Pero anong ginawa mo? Walang-wala kami noon pero nagawa mo pa rin kaming pag-isipan ng masama. Tinakwil mo kaming lahat. At ako na
nahusgahan ako. Hindi ko ginusto to. Pero ginusto mo! Ito mismo yung gusto mo, di ba? Yung mawala sa landas mo yung mga magulang mo? At nangyari na nga, Jersey! Wala na si tita! At si tito, halos hindi na nga kumakain kasi hindi niya pa rin matanggap yung pagkawala ni tita! Nanette, nasan si Papa? Kumusta yung mga kapatid ko? Galit na galit silang lahat sa'yo! Ang totoo niyan, galit rin ako sa'yo eh! Pero deserve mo rin naman malaman yung nangyari sa mama mo! Bakit niyo ba ako sinisisi? Sobrang unfair niyo naman. Gusto ko lang naman magbagong buhay, yun lang. Malinis ang konsensya ko. Wala akong ginawa sa inyo para isisi niyo sa akin yung pagkamatay ni Mama. Mismo! Wala kang ginawa! Wala kang ginawa para iligtas yung sarili mong ina! Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo! Kahit na alam kong simulat sa pool pa lang, kinamumuhian mo yung pamilya mo! Tinawagan pa rin kita para ipaalam sa'yo yung mga nangyayari sa kanila dito! Pero ikaw lang naman tong walang puso na pilit pinuputol yung ugnayan mo sa kanila! Nonette, hindi mo ako masisisi. Natakot ako eh. Ayaw ko lang maramdaman yung pakiramdam na ginagamit ako dahil lang may kaya yung asawa ko. Buwisit na dahilan yan! Oo, Jersey, lumaki kayo sa hirap! Hindi ka nabigyan ni na tito at tita ng komportable na buhay, pero ni minsan, hindi ka nila minaltrato! Wala silang ginawa sa'yo para kamuhian mo sila ng ganito katindi! Alam mo kung bakit malapit ang loob ko kina tito at tita? Dahil alam ko sa sarili ko na mabuti silang tao! Kaya ako nasasaktan tuwing pinagsasalita mo sila ng masama! Ang sabihin mo, sinisiraan mo ko. Kaya ka lumalapit kina Mama at Papa dahil chinichismis mo sa kanila bawat detalye ng buhay ko. Para kang linta at ahas sa pinagsama. Yang inggit mo sa akin, nanunuot sa buto. Kaya mo ako sinisiraan kasi hindi mo matanggap na mas maganda na ngayon ang buhay ko kaysa sa buhay mong patapon pa rin hanggang ngayon. Kahit kailan, hindi ako nainggit sa'yo! Alam mo kung bakit? Kasi puno ng galit at poti ang buong pagkatao mo! Wala ka na nga sa Pilipinas pero hindi ka pa rin nagbabago! Ang kapal ng mukha mo para husgahan ako. Bawiin mo yung sinabi mo! Ayaw ko sanang sabihin to, pero sa palagay ko, mas matatahimik na si tita ngayon. Kasi hindi na niya mararanasan ang pangapi mo sa kanya! Sobrang nagulantang po ako nang sinabi ni Nonette na patay na si Mama. Nang malaman ko na yung unang beses na nagka-high fever siya, typhoid fever pala yun. Isang sakit na nakamamatay na madalas ay hindi agad natutukoy. Doon ko na na-realize na parang ako yung may kasalanan. Pero ayokong aminin noon kaya lahat ng sisi ay ipinasa ko po kay Nonette. Pero habang tumatagal ay naisip ko na naging sakim at madamot ako. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nabigyan ng tamang treatment si Mama. Sobrang lungkot ko po noon at gusto ko sanang makadalaw sa Pinas. Pero wala akong pera at may hindi rin kami pagkakaintindihan ng asawa ko. Alam ko na magagalit siya kapag nalaman niyang nagbabalak akong umuwi. Kaya nagtiis na lamang muna ako at hindi na ako nakadalo sa libing ni Mama. At si Nonette at Papa na lamang ang gumawa ng paraan para maitawid ng maayos ang burol ni Mama. At dahil nga hindi na ako binibigyan ng asawa ko ng pera, ay hindi ko rin nakayanan na magpadala para sa libing ni Mama. Lumipas ang mga gabi papadudot at nagtuloy-tuloy ang mga bangungot ko. Lahat ng nightmares ko, isang tao lang ang palaging laman, si Mama. Ang pinaka nakakatakot siguro ay yung nakita ko ang mukha ni Mama na puno ng dugo habang sinasakal niya ako at humihingi ng tulong. Hindi ko na kinaya kasi tumagal-tagal na yung mga ganong panaginip ko at pati konsensya ko ay binabagabag na ako. Kaya't ikinuwento ko na sa asawa ko lahat ng mga nangyari kay Mama at nagbabaka sakali akong bibigyan niya ako ng pera para makadalaw ako ng Pinas. Ang akala ko talaga ay dadamayan at maintindihan ako ng asawa ko. Pero imbes na damayan ako, sinampal niya ako at muling nagwala. Galit na galit siya. Sabi niya isawang-sawa na raw siya sa pagwawaldas ko ng pera niya mula pa noong umpisa. Ibinulgar din niya ang dahilan kung bakit nagbago ang ugali niya ay dahil nalugi na raw ang negosyo niya
at kamakailan lang ay nag-file na siya ng bankruptcy. Na-overwhelmed daw siya dahil mawala na sa kanyang negosyong or nawala na ang negosyong pinaghirapan niya ng ilang taon. Pero hindi ako nakapagpigil, Papa Dudut. Sumabat ako at sinabi ko sa kanya na hindi sapat na dahilan yon para maltratuhin niya ako. Mas lalo siyang nagwala at doon ko naramdaman na wala ng pag-asa ang relasyon namin. Kaya unting-unting ibinenta ko na online yung mga bags ko, mga sapatos at shirts na pinamili ko hanggang sa nakalikom po ako ng sapat na pera para makabalik na sa Pilipinas. Tinakasan ko ang asawa ko at umuwi na ako sa amin. Noong nakarating ako sa amin ay itinakwil ako ni Papa at ng mga kapatid ko. Ako pa rin ang patuloy nilang sinisisi sa pagkamatay ni Mama. Wala na akong trabaho noon at wala na akong ibang malapitan kaya naman nag-decide ako na mag-apply muli sa resort kung saan ako dati nagtatrabaho. At agad akong natanggap. Pero iba na ang takbo ng lahat. Kasi si Nonet na pala ang naging manager habang ako ay bumalik sa pagiging all-around staff. Sobrang bagsak na bagsak ang pride ko ng mga panahong yon. Lumipas ang mga buwan at hindi ko na kinaya ang mga pangyayari sa buhay ko. Pasok! Oh, Jersey, ano kailangan mo? Nanette, ito na nga pala yung resignation letter ko. Oh, Sandali lang. Bakit ka naman magre-resign? Napapasahod ka naman namin na maayos At isa pa, kulang tayo sa staff ngayon. nakahanap na kasi ako ng bagong trabaho. May hindi kasi nasabi sa akin. Anong totoong dahilan? Ba't biglaan tong resignation mo? Nakahanap na nga kasi ako ng bagong trabaho. Yung totoo, Jersey. Gusto mong malaman kung bakit ako magre-resign, ha? Hindi kasi katanggap-tanggap para sa akin na manager ka na habang ako, ganun pa rin yung posisyon ko dito. Naglilinis, nagsaserve. Ayoko yung pakiramdam na pinagmamastan mo ko habang ginagawa ko yung mga trabahong sabay pa nating ginagawa dati. Nabubwisit ako tuwing nakikita kita araw-araw at ilang buwan kong tiniis yun. Pero hindi ko na talaga kaya. Teka nga lang. Kung makapagsalita ka, bakit parang ako yung sinisisi mo? Hindi ko naman kasalanan kung ba't dito ka uli sa resort nag-apply Kaya nga ako alis, di ba? Siguro ang saya-saya mo na nakikita akong lugmok sa hirap habang tinatamasa mo yung mga benepisyo ng pagiging manager. Ay, sandali lang naman, Jersey. Hindi ko kasalanan kung nag-resign ka dati. Hindi ko kasalanan kung hindi ka nakontento sa sinasahod mo dito sa resort. At hindi ko rin kasalanan kung hinila ka pababa ng kasakiman mo. Sige! Ipagduldulan mo pa! Ano pa, Nonet? Ni isang malaking fail yung pagpapakasal ko at pagpunta ko abroad? Na hanggang ngayon wala na akong matakbuhang pamilya dahil kinasusuklaman na nila ako? Napatuloy ako nagtitiis sa kakarampot na sahod habang ikaw tiba-tiba ka sa natatanggap mo tuwing kinsenas? Ano pa, ha? Magsalita ka! Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Simulat sa pool pa lang, palagi ko nang sinasabi sa'yo na pagbutihin mo na lang yung trabaho mo, imbis na umasa ka sa foreigner para magkaroon ng maginhawa na buhay. Pero hindi ka nakinig sa akin. At higit sa lahat, nagbulag-bulagan ako sa lahat ng pang-iinsulto mo sa akin. Eh di ikaw na! Ikaw na yung madiskarte. Ikaw na yung masipag. Ikaw na yung magaling. Ikaw na lahat. Ang galing mo, Nonet! Ang galing-galing mo! Panalo ka na, champion! Alam mo, hindi naman sana issue yung pagkakaroon mo ng foreigner eh. Hindi sana naging issue yung pag-abroad mo kung naging humble ka lang sana. Pero wala, pinamukha mo sa amin na ikaw tong mas nakaaangat dahil nagkaroon ka lang ng asawa na foreigner. Tingnan mo nga naman, who would have thought na malulugi pala ang negosyo ng asawa mo? Sandali lang. Nasabi ko nga na naghiwalay kami ng asawa ko. Pero wala akong pinagsabihan tungkol sa pagkalugi ng negosyo niya. Saan mo nalaman yan, ha? Paano mo nalaman? Sinearch ko online yung pangalan ng asawa mo at kalat na kalat sa internet kung paano nalugmok ang negosyo niya dahil pinangsugal at pinambisyo niya lang yung majority ng income niya.
Wala kang karapatan para busisiin yung personal kong buhay. Labas yan sa trabaho mo. Hindi ko intensyon na usisain yung buhay ng asawa mo. Pero bilang manager, kailangan ko mag-background check sa mga empleyado ko para siguruhin na maganda ang takbo ng workplace ko. Workplace mo? Yabang mo naman. Parang kailan lang naglilinis ka lang naman ng CR dito ah. At parang kailan lang pinagyayabang mo sa amin na mas nakakataas ka, pero bilog ang mundo. Pero anyway, aaminin ko na kulang talaga kami sa staff ngayon at kailangan ka namin dito. I'm sorry kung nasasaktan ko na yung feelings mo ngayon. Buti naman at alam mo. Sorry talaga, nadala lang ako ng emosyon ko. Siguro kasi hanggang ngayon naalala ko pa rin kung paano mo ako pinag-isipan at pinagsalitaan ng masama. Pero Jersey, alang-alang na lang sa resort, maging professional na lang tayo sa isa't isa, please. Kung gusto mo, pwede ko rin dagdagan yung sahod mo para magstay ka lang. Magpapatawa ka ba? Anong tingin mo sa akin, Charity? Huwag mo naman sanang masamain. Ako na nga itong nakikiusap sa'yo na magstay eh. Gusto kong pangalagaan ang posisyon ko as manager. At isa sa paraan para magawa ko yun, pangalagaan din ng staff ko. At syempre kasama ka dun. So gagamitin mo pa talaga ako para iangat yung sarili mo? Kapal din naman talaga ng mukha mo. Hindi ganun yon. Ginagawa ko lang yung best ko as your manager. Hindi ko kailangan ng awa mo. Mas pipiliin ko na lang maghirap kaysa patuloy mo kong kaawaan. Tanggapin mo na yung resignation ko. Hindi ko na kailangan ng trabahong to. At mas lalong hindi na kita kailangan. Papadudot, awang-awa ako sa sarili ko noong araw na yon. Parang hindi ko matanggap na ang posisyon ko ngayon ay under sa management ng isang tao na dati ko pang minamaliit. At ang pinakamasakit ay ayaw na ayaw ko na nararamdaman kong kinakawawa ko. Siguro ay marami sa atin ang ayaw na makaramdam ng ganitong klase ng emosyon, hindi ba? Kaya siguro nagbitaw ako ng mga maanghang na salita kay Nonet noong nag-resign ako kasi sobrang naapektuhan yung pride ko. Pero mapaglaro ang tadhana, papadudot, kasi hanggang ngayon, pakiramdam ko ay nasa ilalim pa rin ako ng gulong. Ayoko pong sabihin kung anong trabaho ko ngayon, baka mabash po ako ng mga kabarangay natin, pero sabihin na lang po natin na mas mababa na ang posisyon ko at ang sahod ko kumpara noong nasa resort po ako nagtatrabaho. Grabe po yung naging experience ko sa buhay. Para siyang roller coaster, mabilis at nakakahilo. Pero sa ngayon ay mas natutunan ko ng pahalagahan yung maliit na bagay. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa yung takot at trauma tuwing nagagalit at nagwawala ang dati kong asawa na Afam. Hindi man ako mayaman ngayon pero at least wala na akong kinakatakutan at mas malaya na akong nakagagalaw. Sa ngayon po ay naghahanap ako ng murang abogado kasi bala ko nang ipaanal ang kasal namin para makapagsimula ulit ng panibagong buhay. Sa totoo lang ay hindi ko po alam kung saan ko huhugutin ang perang kinakailangan ko. Pero pagsisikapan ko po yun. Wala na po akong contact sa ex-husband ko pero friends kami sa Facebook at nakita ko na may bago na siyang partner. Sa totoo lang ay gusto ko na sanang i-chat yung babae niya para bigyan siya ng warning tungkol sa ex ko pero pinipilit ko na lamang na mag-move on. Itong bahagi lang po ng buhay ko ang nais kong i-share sa inyo, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pakikinig at makakaasa po kayo na susulat ako sa inyong muli. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jersey. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Abangan namin ang sagot mo sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever!